Kung kayo ho ay kinaawaan at pinakitaan ng Panginoon ng kanyang grasya at pagmamahal, wag na wag ho kayong magtitipid sa papuri niyo sa Kanya. Nandito kayo ngayon dahil mabuti siya. Nandito kayo ngayon, buhay kayo ngayon, may gana kayo ngayon dahil mabuti ang Diyos at totoo siya sa ating buhay. Magpapatuloy po tayo ngayon sa ating series na True Worship, Lessons from the Psalms. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo ngayon, bakit ka nagsimba ngayong araw na ito? Why did you go to church today? Napakahirap na tanong, no? Parang yung isa po, nadamay lang ako dito eh. Nayaya lang ako eh. Tatanungin po natin yung sarili natin, bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo sumasamba sa Panginoon? Kadalasan po ang sasabihin dahil nakagawian na, nasanay na, habit na siya. No? Kahit pigilan mo yung sarili mo, kahit hindi ka masaya, magsisimba ka pa rin. Kaya pag praise and worship, nakatingin ka sa mga tao, parang mali yung ginagawa ng iba. Ba't sila nagtataas ng kamay? Napakalakas namang kumanta nitong katabi ko. Di ba? Parang sila pa ngayon ang mali, di ba? Oh, bakit kaya nagkakaganon tayo? Kasi hindi tama ang ating perspective pagdating po sa worship. Kadalasan tayo ay nagwo-worship dahil merong magandang nangyari sa buhay natin. And our definition of worship, as we have defined it, worship is our proper response to who God is. So, sino ba ang Diyos? Di ba? What He has done, anong nagawa niya, and our trust in what He will continue to do. Because if you trust in the Lord, you know, patuloy siyang kikilos sa buhay natin, patuloy siyang maggagawa ng mga iba-ibang kwento sa buhay mo para mas maramdaman mo yung power ni God sa buhay mo. Diba? Yan po ang dahilan kaya tayo nagwo-worship. It is a natural response. Dahil dyan po, titignan natin ang buhay ng batang ito. Siyempre, hindi yung picture niya. AI lang po ito. Titingin po tayo sa halimbawa ng hari ng Salmo. Pinakamaraming Psalms na naisulat si Haring David. 73 of the 150 Psalms are recorded as under the name of David, King David. Ibig sabihin, hobby po niyang sumulat ng worship song para sa Panginoon. Gustong-gusto niya mag-worship kay God. At alam niyo po, magtataka kayo, bakit ang dami niyang gustong sabihin kay Lord? Bakit ang galing niya mag-worship kay Lord? Kasi malalim yung pinaghuhugutan niya. Malalim. Nakita po niyang totoo ang Diyos sa kanyang buhay. Nagpapastol pa lang siya. Alam niyo po, pag nagpapastol kayo, wala kayong masyadong gagawin. Manunood lang po kayo ng mga tupa na kumakain. Biruin niyo may mga araw na manunood lang si David, tapos yung katinginan niya ng mata, ganito lang. Ganyan lang po. Biruin mo buong araw yon. So nabobor siya, titingin siya sa langit. Magtataka siya, bakit ang ganda ng langit? Bakit ang ganda ng mga puno? Bakit ang ganda ng mundo? Bakit ang ganda-ganda ng creation ng Panginoon? At magwo-worship siya kay God. Yun po yung puso ni Haring David. At yan ang makikita natin. Sa dulo ng kanyang buhay, gusto niyang i-worship si God. Tingnan po ninyo ito mga kapatid. Sa 2 Samuel chapter 7 verses 1 to 3. Sabi that it came about when the king lived in his house and the Lord has given him rest on every side from all his enemies. Wala na siyang kalaban. That the king said to Nathan the prophet, itong sinabi niya, I dwell in a house of cedar. Ibig sabihin, kahoy ang bahay ko, matibay ang bahay ko. But the ark of God dwells within tent curtains. Kasi tabernacle pa lamang yun. Kaya anong gusto niya? Nathan said to the king, go, do all that is in your mind, for the Lord is with you. Anong gustong gawin ni David? Gusto ho niyang gumawa ng templo. Gusto niyang gumawa ng bahay kung saan ilalagay doon yung tabernacle ng Panginoon at doon po magkakaroon niyang presence si God at pag mag-worship, pupunta doon sa templong yun. Gusto niyang gumawa ng bahay-sambahan para sa Panginoon. Kaya lang hindi siya pinayagan ni Lord. Bakit?
Kasi po yung mga kamay ni David ay puno ng dugo. Marami ho siyang napatay. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, anak mo ang gagawa ng templo para sa akin. So tingnan nyo ho, fast forward tayo sa 2 Chronicles 22 verse 5. David said, my son Solomon is young. Bata pa siya. Wala pa siyang experience. And the house that is to be built for the Lord shall be exceedingly magnificent, famous and glorious. Yan ang description niya throughout all lands. Therefore now I will make preparation for it. Sinabi sa kanya ni God, hindi ikaw ang gagawa ng templo. Pero gustong mag-worship ni David kay God, Lord, gusto kong tumodo sa iyo eh. Hindi ko ba talaga pwedeng gawin yung temple? Hindi pwede. Alam ko na. Ako na lang ang mag-iipon. Ako na lang ang magpo-provide nung mga materyales na gagamitin. So David made ample preparations bago siya mamatay. At tingnan nyo ang extravagance ng pinrepair ni David. Sa 1 Chronicles 29, sabi niya, I give to the house of my God over and above. Ibig sabihin, exceedingly, abundantly, bonggang-bongga. Lahat ng tinodo na niya, no? All that I have already provided for the holy temple. Ano-ano yon? Tingnan ninyo, 3,000 talents of gold, 7,000 talents of refined silver. Pag ko kinumpute nyo yan, kung magkano yan ngayon, ang 3,000 talents of gold ay 8.64 billion US dollars. Ang 7,000 talents of silver to today's value is 252 million US dollars. Bakit po willing si David na ibigay ang ganitong kalaking halaga para ho gumawa ng bahay-sambahan para sa Panginoon? Ang sagot doon, dahil sa kagustuhan niyang itodo ang pagpupuri sa Diyos. Kaya ang mensahe po natin, great is the Lord, worship extravagantly. Ano ba ang pag-worship extravagantly? Nasusukat ba yan sa laki ng binibigay, sa laki ng binabayaran? Hindi po. Nasusukat yan sa ating mga puso. Tandaan nyo, pag tayo nagwo-worship sa Panginoon, bukod ho sa binibigay, bukod ho sa serbisyong inaalay natin kung nagvo-volunteer tayo, ang tinitignan ng Panginoon ay ang ating mga puso. Nakatutok ba ang ating puso sa Kanya? Tingnan niyo po si Darlene Sheck. Sumulat po siya ng librong Extravagant Worship. At sinabi ho niya doon, extravagant worship is to be elaborate. Diba? Ibig sabihin, ibibigay mo ang lahat in our offering of admiration to Him. Ibig sabihin, Lord, grabe, dakila ka. Our worship is to be over and above reasonable limits previously established. Bakit tayo kailangan tumodo pag tayo po ay nagwo-worship? Kasi pag nagwo-worship tayo, hindi tayo ang bida. Ang Diyos ang bida. So ibibigay mo ang lahat-lahat. Kasi binigay niya ang lahat-lahat para sa iyo. Anong binigay niya? Binigay niya si Jesus, di ba? So titingnan po natin kung paano natin ito gagawin. 3 bagay po. No? Una, i-worship niyo si God because He is great in power, great in grace, and great in provision. Unahin po natin ang great in power. Sinabi po sa Psalm 145, I will extol you. Ano kaya ibig sabihin ng extol? Diba? I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Forever and ever. Ito mga mahilig sa forever. Oh. Every day I will bless you and I will praise your name forever and ever ulit. Habang buhay, alam niyo yun? Papupurihan ka. Diba? Pag sinabi mong extol, ang ibig sabihin niyan, you will worship God enthusiastically. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Alam niyo yung kantang yan? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Dapat enthusiastic talaga. Yung iba naman po, nagbe-worship, hallelujah, hallelujah. Dapat todo. Dapat todo bigay. Bakit? Si Lord ang pinupuri natin. Bakit tayo mahihiya sa tao? Hindi naman taong nanonood sa atin. Kaya lang, baka makita ko nung katabi ko. Wala akong paki yung katabi nyo sa inyo. Pumunta ho yung katabi nyo dito para mag-worship kay God. Kayo rin po, tingin kayo kay God.
Yun po ang ibig sabihin ng extol. Iniaangat mo siya, siya ang bida. Kaya buong lakas mo siyang pinupuri. 2 beses lamang pong ginamit ang salitang extol o room sa salitang Hebrew sa mga salmo. Ang isa pong appearance nito ay sa Psalm 30 verse 1. I will extol you, O Lord. Pero ito may dahilan. For you have lifted me up and have not let my enemies rejoice over me. Sa victory ni David, napa-extol siya sa Panginoon. Pero yung pong ating pinag-aaralan, wala po siyang binabanggit na ginawa pa ni Lord. Ine-extol niya si Lord, tinotodo niya ang pag-worship kay Lord dahil sa kung sino siya. Diba? Sino ba si Lord sa buhay ninyo? Ano bang kayang gawin ng Panginoon? Tingnan ninyo, isa sa mga anghel niya kayang pumatay ng 185 soldiers. Kayang kontrolin ng Panginoon ang tubig at ang weather. Kaya niyang kontrolin ang lupa. Kaya ho niyang kontrolin ang mga world leaders. Alam ko, bumoto po kayo. Bumoto ba kayo? Nandiyan pa rin ba ang mga ink? Hindi na, nagpa-manicure na kayo agad. O yung iba sa inyo, hindi na bumoto. Di ba? Pero kung bumoto kayo at hindi kayo masaya, itong tatandaan ninyo. Si Lord pa rin ang naghahari. Sa buong mundo, siya pa rin ang masusunod. Kaya kahit sinong maupo sa pwesto, magsasubmit sila sa Panginoon sa ayaw nila at sa gusto. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Nasa Kanya po ang control. He can make fire rain down from above. He can turn back time. Kaya ho niya, meron hong nasulat sa Isaiah, bumalik ang oras. He can heal any disease. He overcame death sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. So ito po ang kapangyarihan ng Panginoon. Kahit na hindi mo na-experience ang power ni God, pwede mo siyang i-worship dahil makapangyarihan siya. Hindi po nagiging fake news ang sasabihin natin, God has ultimate power. Hindi po siya magiging fake news kung hindi nyo pa na-experience. Dahil sa Biblia po, kitang-kita natin mula umpisa hanggang dulo, makapangyarihan ng Diyos. Nag-a-agree ba kayo o hindi? Amen po ba makapangyarihan si God? Amen. Di ba? So, yun pa lang po, kahit hindi pa binigay sa iyo ni Lord yung hinihiling mong asawa, hindi pa binigay sa iyo yung hinihiling mong pera, hindi pa binigay sa iyo yung hinihiling mong bahay o kotse, makapangyarihan ang Diyos. And He deserves to be worshipped. At yun po ang ginawa ni David. Tingnan ninyo, His greatness is unsearchable. Our one generation shall praise your works to another. Dapat pinapasa po ninyo sa susunod na henerasyon. Shall declare your mighty works. Sinong bida sa kwentong ito? His greatness, your works, your mighty acts. Diyos ang bida, hindi tao. Sa Diyos tayo nakatingin. Pag nag-worship tayo, kay God tayo titingin. Susunod na verse, 5-7. On the glorious splendor of your majesty, your wonderful works, your awesome acts, your greatness, your abundant goodness, your righteousness. Diyan po kayo nakatutok. Minsan mahirap mag-worship pag nakatutok kayo sa problema nyo. Ang hirap itaas ng kamay ko kasi meron pa akong pinagdarasal, hindi pa rin tumasagot si Lord. Ang hirap ng pinagdadaanan ko, hindi ako makapag-worship, pero tumingin ka kay God. Tingnan mo yung kanyang majesty, works, awesome acts, greatness, goodness, abundant goodness, at yung kanyang righteousness. At sinasabi ko sa iyo, may dahilan para mag-worship. Hindi ka mauubusan ng dahilan para tumodo ng pag-worship sa Panginoon. Kung kaya nga natin tumodo sa mga artista Di ba yung mga artista, ganyan tayo. Wala, lalabas pa lang. Hindi pa kumakata, ganyan tayo. O kung kaya mo tumodo, ba't di ka tumodo kay Lord? Pagdating dito sa simbahan, I worship you, Almighty God. Bakit ganun? Tapos kapag manonood ng concert, may ilaw-ilaw ka pa. Di ba? Isipin po natin yun mga kapatid. Itong Panginoon ang tunay na nagdi-deserve ng palakpak, ng hiyaw, ng ating pagmamahal, ng ating appreciation. We worship you, Almighty God. Yan po dapat, no? Ngayon, halimbawa nito. Anong natutulong nito sa buhay natin? Binibigyan tayo nito ng confidence. Alam ko marami sa inyo confident. Sino dito confident?
Konti lang pala. Nagkamali ako ng pag-assume. Okay. Alam ko po, marami sa atin mahiyain. Yan. Marami sa atin mahiyain. Marami sa atin matatakutin. Pero kung titignan niyo po ang buhay ni David, napakatapang niya. Nung siya po ay pumunta para magdala ng baon sa kanyang mga kapatid, nagtataka siya, bakit walang nakikipaglaban dun sa higanting si Goliath? So namimigay ho siya ng baon, sabi niya sa mga kapatid niya, bakit hindi kayo nakikipaglaban? Sabi ng mga kapatid niya, tingnan mo naman, napakalaki niyan. Walang makakalaban dyan, higante yan, baka apakan tayo niyan. O yun po ang nangyayari, tingnan ninyo. Sinabi ni David kay Saul, ay ako, makikipaglaban ako. So takang-taka po si Haring Saul. Bakit willing kang makipaglaban, David? O tingnan yung kwento ni David. Your servant was tending his father's sheep. Ako po ay pastol, nag-aalaga akong tupa ng tatay ko. When a lion or a bear came and took a lamb from the flock, I went out after him and attacked him and rescued it from his mouth. When he rose up against me, I seized him by his beard and struck him and killed him. Pumatay ng leon, pumatay ng oso, gamit ang kamay. Biruin niyo, napakalakas ni David. Pero ang confidence niya, wala sa sarili niya. Kadalasan ho tayo, ang confidence natin nasa sarili natin. Tapos kapag bumagsak tayo, hindi na natin kayang pagkatiwalaan yung sarili natin. Huwag tayo sa sarili titingin. Let's look at God. So sabi ni David, your servant has killed both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine will be like one of them, since he has taunted the armies of the living God. Bakit gustong-gusto niyang kalabanin si Goliath? Kasi kinukutya ni Goliath ang Diyos niya. At yun po yung worship sa puso ni David. Walang pwedeng mangmaliit sa Diyos ko kahit gaano ka kalaki. Mas malaki ang Diyos ko sa iyo. Ganun siya katapang. So binigay sa kanya ni Saul yung sandata, yung shield, yung espada. O sige, makipaglabang ka. Sabi ni David, ang bigat nito. Hindi ko siya malalabanan gamit to. O meron siyang sticks and stones. May saltik. Di ba? Wala siyang saltik. Meron, saltik ba yung tawag doon? Saltik yun, di ba? Tirador pala, tirador. Ayan, may tirador siya, di ba? O yun lang yung dala niya. May tirador lang siya. Yun lang panlaban niya. Pero yung itsura ni David, kayang-kaya niyang talunin si Goliath. Bakit? Kasi tiwala siya sa laki ng Diyos niya. Sabi niya, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. Kaya walang nagawa si Saul eh. Sabi na lang ni Saul sa kanya, may the Lord be with you. Tapos sabi ni David sa kanya, and also with you. Joke lang. May the Lord be with you. Parang samahan ka nawa ni Lord. At sinamahan siya ni Lord. Walang nagawa kasi yung confidence ni David, buong buo sa Panginoon. Bakit buo ang confidence ni David sa Panginoon? Kasi nakita niya eh. Naranasan niya yung kapangyarihan ni God habang siya'y mag-isa, habang siya'y nagpapastol. God's power is also seen as He works in our lives and writes our story of redemption. Paano pinapakita ng Diyos ang kapangyarihan niya? Physical strength. Minsan wala na kayong lakas, pero nag-pray lang kayo, lumakas kayo. Convincing powers. Minsan po, kayo parang wala kayong kapangyarihang mangkumbinsi sa boss ninyo. Magre-retreat kayo. Baka hindi kayo payagan. Lord, samahan mo ko. Lord, samahan mo ko. Bigla kayong papayagan. Emotional strength. Sino dito mga may mabigbigat na dalahin sa kanilang kalooban, pero pinagaan ni Lord ang inyong mga daladalahin? Enduring powers. Tumingin kayo sa katabi nyo ngayon. Alam ko, tinitiis nyo sila. Di ba? Joke lang. Joke lang po. Alam ko po na kayo ay nagpe-pray, Lord, palakasin mo ako. Lord, tulungan mo ako. At nag-e-endure ka hanggang ngayon. Lakas ng Panginoon yan. Kapangyarihan ni Lord yan. At higit sa lahat, ang buhay na nababago. Sino dito binago ang buhay ni Kristo? Di ba? Nabago ang takbo ng kwento dahil may kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. He deserves the worship. He deserves all honor, glory, and praise. Great is the Lord. Yan, tandaan po natin. Susunod na punto. Great is the Lord. Worship extravagantly because He is great in grace. Lalabas ko lang po yung tissue ko kasi baka ako ay maiyak. Yan. Napakaganda po kasi ng puntong ito eh. Amazing grace demands extravagant worship.
Kung kayo ho ay kinaawaan at pinakitaan ng Panginoon ng kanyang grasya at pagmamahal, wag na wag ho kayong magtitipid sa papuri niyo sa Kanya. Nandito kayo ngayon dahil mabuti siya. Nandito kayo ngayon, buhay kayo ngayon, may gana kayo ngayon dahil mabuti ang Diyos at totoo siya sa ating buhay. Amazing grace demands extravagant worship, and Psalm 145 defines who God is. The Lord is gracious and merciful, slow to anger, great in loving kindness. The Lord is good to all, and His mercies are over all His works. All your works shall give thanks to you, O Lord, and your godly ones shall bless you. Totoo po na napakabuti ng ating Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Alam niyo po ang kantang yun? Hindi niyo alam? O sige, wag na. Hindi ko alam yung susunod na lyrics eh. Pero sadya talagang kay buti ni Lord. Pag iniisip ko, Lord, napakabuti mo. Sino ba naman ako para kaawaan mo, Lord? Sino ba naman ako para bigyan mo ng ganitong blessing? Na every gising is a blessing. Sino ba naman ako, Lord? Yung iba po pwedeng pabayaan na lang eh. Pagtulog nila, diretso na. Sa langit o sa lupa o sa impyerno. Pero thank you, Lord, nagigising pa rin tayo, may buhay pa rin. Yung iba ho sa inyo, hindi na naghapunan, pero nagising pa rin. Ibig sabihin, man does not live by bread alone. Di ba? Di ba? Hindi bitin ang Lord eh. So ano sabi diyan? Napakabuti ni Lord. Bakit? Sabi ni Jesus sa Matthew 5:45, He causes His sun to rise on the evil and the good. Patas! Kung isipin nyo si God, kung gusto lang niya yung mga mabubuting tao, sa bahay nyo lang po may araw. Yung kapitbahay nyo pong tanggero, yung kapitbahay nyo pong chismosa, madilim lang po sa ano nila. Wala, hindi sila sinisikatan ng araw. Di ba? Napaka-favoritism naman ni Lord. Pero hindi, pag sumikat ang araw, sumisikat ang araw kahit sa masama't mabuti. Dahil lahat binibigyan ng pagkakataon. Lahat binibigyan ng pagkakataong magbago ang kanilang buhay. Because the Lord is gracious. Mahabagin ang Panginoon. Maawain ang Panginoon. Si David po, nung sinulat ang Psalm 23, sinabi niya, He restores my soul. Kapag nanlulumo na kayo, lupaypay na kayo, the Lord is able to restore you. The Lord is able to revive you. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. At ito pinakamaganda. Ito po, kumapit kayo sa upuan ninyo. Even though, kahit na, I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Wala akong kinatatakutan dahil kasama kita. Isipin po ninyo yun, mga kapatid. Sa buhay pong ito, marami tayong pangamba. Marami ho tayong mga pinagdadaanan na, Lord, baka hindi ko to kayanin. Lord, baka po masyadong mabigat ito para sa akin. Pero pag tinandaan nyo ho itong sinasabi, I fear no evil, for you are with me. Kasama kita, Lord, at hindi mo ko iiwan. Napakasarap. Napakasarap mag-worship kay God kapag naiisip nyo yan. Your rod and your staff, yung pangdisiplina at panggabay, ay nasa atin. They comfort me. Ang grace po ng Panginoon, hindi kayo pababayaan. Hindi kayo pakakawalan. Kaya dapat po nagre-respond ng maayos sa grace ni God. Titus 2:11 says, For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Binigay po sa atin yung kaligtasan. Pero kailangan meron tayong gagawin. Ano yun? Kasi yung grace na ito ay hindi lamang nagliligtas, pero nagbabago rin ng buhay. Nagbabago ng takbo ng kwento ng ating mga buhay. Kaya ang instruction po sa atin, deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. Kasunod po nun sa Psalm 45:11-13, sabi, They shall speak of the glory of your kingdom, your power, your mighty acts, your kingdom, your dominion. Bakit pa ulit-ulit ho yan? Kasi talagang tinitingala niya ang Diyos.
Wala akong ibang nakikita kundi ang kabutihan ni Lord. Pag binabasa ko ang Psalm 145, ibang klase ang kapangyarihan, ibang klase ang grace, ibang klase ang power ng Panginoon na magbago po sa atin. Kaya, the Lord sustains all who fall. Sino dito nadapa na? Sino sa inyo dito ang nadapa na at nagkamali na sa buhay? Pero nandito pa rin kayo because the Lord sustains all who fall and raises up all who are bowed down. Lugmok ka, malungkot ka, pero kapag tiningala ni Lord yung baba mo, anak, tingin ka sa akin. Tingin sa taas. Palagi ko kapag down na down kayo, parang kubang-kuba na po kayo, so sobrang down, tingin po kayo sa taas. Kasi doon makikita nyo si Lord at sasabihin ni Lord, andito pa rin ako, anak. Hindi kita iiwan. Yan ang pagmamahal ni Lord sa atin. Sabi po ni Peter, you younger men likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility. Ang grace ng Panginoon, ang dapat na response po doon ay humility. Sabi dito, God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Hindi po tayo para magmalaki. Hindi po tayo para magyabang. Pero dahil gracious ang Panginoon sa atin, we humble ourselves in the mighty hand of God. Kasi alam natin, Lord, magtitiwala ako na one day, iaangat mo po ako. One day, matutulungan niyo po ako ma-survive itong problemang ito. One day, babaguhin mo ang aking pamilya. One day, babaguhin mo ang kwento ko. One day, Lord, one day. And I will hope for that one day. Dahil gracious si God. Great is the Lord. Gising pa. Isa pa nga, great is the Lord. Ikatlo at huling punto po natin ngayon ay great in provision. Hirap na hirap po tayo dito sa great in provision. Alam ko po, pag nakakita tayo ng salitang provision, iniisip agad natin prosperity. Iniisip agad natin kayamanan, ilabas ang pitaka, iwagayway, maglalagay ang Diyos ng pera dyan, etc., etc. Hindi ho doon lamang sinusukat ang provision ng Panginoon. Agree po ba kayo? Sa pera lang ba sinusukat ang provision ni Lord? Hindi. Yung hangin na hinihinga natin, provided ni God yan. Paano kung tanggalin niya isang araw yung hangin? Parang, hindi ako makahinga. Diba? Pero pinoprovide ni Lord eh. Yung chances, diba? Yung grace niya, yung mercy niya, God is more than enough for us. Tama ba? Sapat si Lord eh. His provision is but a mere bonus because He gave us Himself. Binigay niya ang kanyang sarili. And that is our ultimate need. Psalm 145, 15-16. The eyes of all look to you, and you give them their food in due time. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. Tingnan niyo po ang desire na sinasatisfy ay hindi lamang doon sa makadiyos, doon sa mabuti, doon sa nagsisimba sa CCF. Hindi. Ang sabi ho, the desire of every living thing. Mabuti si Lord. Mabuting mabuti siya. At kaya niyang mag-provide sa lahat. Kahit yung mga hayop na hindi pinapakain, bakit buhay pa rin? O may nalalaglag na mga butil ng kanin, nakakakain sila. Nagtataka po ako, ang daming pusang, alam niyo yung mga pusang kalye? Parang, nagtataka ka, wala naman nag-aalaga sa kanila. Pero dumadami sila. Diba? Tapos anong gagawin ng mga neighborhood? Huhulihin sila para ikapon. Bakit dumadami itong mga to? Kasi nagpo-provide si God. Hindi niya winawaksi ang kanyang paningin kahit doon sa mga pusang yun. Kung ang mga pusa minamahal ni Lord, ikaw pa kaya? Di ba? Parang di kayo naniwala. Subukan po ninyo, pag nagugutom kayo, tambay lang din po kayo sa kalsada. Makigapang po kayo doon sa mga pusa. Ang makikita nyo po, sabihin sa inyo ng pusa, dito, may pagkain dito. Di ba? Kasi magpo-provide si Lord. Kailangan lang po nating magtiwala. At saka yung iba ho sa atin, magpo-provide si Lord, tatambay lang ako sa bahay. Ay wala hong provision sa ganyan. Ang mapo-provide po ni Lord dyan ay paalala, kumilos ka. Hindi pwedeng
walang kahig tapos tutuka. Ano sabi ng kasabihan? Isang kahig, isang tuka. O kumahig ka muna. Hindi, sabi magpo-provide si Lord. Sasandal lang ako dito. O sige, tingnan ho natin sino mauna. Baka mauna nyo pong makita si Lord. Di ba? Kikilos din po tayo, pero hindi niya tayo pababayaan. He will provide that satisfaction. Verse 17, the Lord is righteous in all His ways. Naniniwala kayong righteous ang Panginoon? Naniniwala ba kayong hindi siya nagkakamali? Dapat totoo po yan, ha? So pag may nangyari ho sa inyo, huwag niyong iisipin, Lord, nagkamali ka dito. Hindi. Hindi nagkakamali si Lord. He is righteous in all His ways and kind in all His deeds. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. Yung iba kasi, Lord, tulungan mo ako, pero hindi naman talaga submitted kay Lord. Lord, tulungan nyo kami, naghihirap kami, pero hindi nasunod kay Lord. Subukan po ninyong tanungin yung mga talagang nasunod kay Lord. Pag tumawag kay Lord, nagpo-provide si Lord. Pag tumawag kay Lord, tulungan niyo ako, pagalingin niyo po yung sakit ng asawa ko, napapagaling. Bakit? Kasi faithful si Lord. Lalo na sa mga faithful sa Kanya. Yan po ay pangako niya eh. To all who call upon Him in truth. He will fulfill the desire of those who fear Him. He will also hear their cry and will save them. Ayan, napakaganda itong linyang to. I-highlight ko lang ito. He will also hear their cry and will save them. Hindi porket mabuti si Lord, hindi ka naiiyak. Hindi porket mabuti si Lord, hindi ka na maghihirap. Pero ang pangako, pag umiyak ka, dinig ka niya. Pinapakinggan ka niya at kaya niyang baguhin ang iyong kalagayan. Kaya sa dulo po ng salmong ito, ang sinabi niya, the Lord keeps all who love Him. Kung mahal niyo ang Diyos, itatago niya kayo sa Kanyang lilim. Poprotektahan niya kayo at talagang kakasangkapanin kanya, di ba? Kumbaga, dito ka sa akin ka. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, poprotektahan kita. Pero, all the wicked, He will destroy. Ito pong mga ganitong bagay patungkol sa Diyos, pag na-embrace nyo yan, wala kayong magagawa kundi mag-worship at maglingkod sa Kanya. Sa pinakamagandang picture ng worship, titignan po natin ang buhay ng babaeng ito. Na nung nakita niya si Kristo, ano hong ginawa niya? Binitbit ho niya, si Mary po ito. Binitbit po niya ang pound of very costly perfume of pure nard. And she anointed the feet of Jesus. Binasag ho niya yung mamahaling pabangong iyon at binuhos niya sa paanan ni Kristo. Hindi lamang hinugasan ng kanyang paa, ngundi pati kanyang buhok ay ginamit para ipangpunas sa kanyang paa. At sa ganitong gawa po, siya'y umiyak at nagbigay ng kanyang todo-todong pagpupuri sa Panginoon. Bakit? Dahil alam niya kung sino ang sinasamba niya. Sino ba si Jesus? Si Jesus lang naman ang nagbabayad ng ating lahat ng mga kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Kaya ho sinabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Yan po ang pag-abot ng Panginoon sa buhay ng marami ngayon sa atin. Kaya totoo, my mouth will speak the praise of the Lord, and all flesh will bless His holy name forever and ever. Sino po ang sinasamba natin? Ang Panginoon. Great is the Lord. Magwa-worship po tayo at itotodo natin because He deserves it. Deserve niya na purihin siya at iangat siya. Umpisahan nyo na pong isipin, hindi ang sarili. Umpisahan nyo pong isipin, kung ang pag-worship sa Panginoon ngayon ay practice sa eternity, ibibigay ko ang buong lakas ko para ibigay ang kalwalhatian, ang papuri at pasasalamat sa dakilang Diyos
na atin pong sinasamba. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, lumalapit kami ngayon sa iyo. Nais naming bigyan ka ng papuri at pasasalamat. Nais naming malaman mo mula sa aming mga puso na nagpapasalamat kami dahil ang Diyos na tinatawag namin ay Diyos na makapangyarihan. Hindi limitado, hindi nanghihina, hindi nawawala. Ang Diyos na tinatawag namin ay mahabagin, maawain, mapagmahal. Oh God, you are gracious. And so, alam ko Lord, kung meron man dito sa amin ngayon ang naliligaw pa rin, abot mo sila at kaya mo ho silang hilahin patungo sa tamang landas. And if I were you, take this opportunity today to say, today Lord, I will acknowledge you. Ikaw ang aking tagapagligtas. Hindi ko kayang linisin ang aking sarili. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Sa iyo ako magtitiwala. Sa iyo ako sasandal. Ikaw ang dakilang Diyos na aking sinasamba. Higit sa lahat, Panginoon, alam namin na ikaw ang great provider. Hindi ka kailanman magkukulang. Kaya sa susunod na mga araw, buwan at taon, higit sa kayamanan ng mundong ito, ibigay mo sa amin ang tunay na kasiyahan. Ang kasiyahan sa aming mga puso na alam namin na bubuhay kami, may dahilan para sa buhay na ito. May purpose para sa buhay na ito. At higit sa lahat ng maiisip naming purpose, Lord God, ay yung ikaw ay aming pupurihin at sasambahin araw-araw hanggang magkita tayo sa habang buhay sa kalangitan, kung saan bibigyan ka namin ng papuri at pasasalamat sa lahat ng araw, buwan at taon ng magpakailanman. Ikaw ang aming luluwalhatiin, sasambahin at pupurihin. At lahat ito'y dasal namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.